Ito ay isang mundo kung saan mayroong teknolohiya at mahika. Ang mga tao ay sumuko sa pamumuhay sa lupa, dahil sa pagsalakay ng mga mahiwagang nakabaluti na insekto. Nagtatayo sila ng maraming lungsod na lumulutang sa hangin. Ngunit gayunpaman, kailangan pa rin nila ng maraming Sky Wizard upang labanan ang mga insekto upang maprotektahan ang lungsod. Ang pangunahing bida, si Konata, ay dating napakalakas na Sky Wizard. Gayunpaman, sa isang matinding labanan, si Konata ay nanatiling mag-isa upang labanan ang isang malaking bilang ng mga mahiwagang nakabaluti na insekto, upang matulungan niyang makatakas ang kanyang mga kasamahan sa koponan. Sa huli, nakaligtas si Konata sa labanan, ngunit mula noon, sa hindi malamang dahilan ay iniwan niya ang kanyang orihinal na koponan at tumanggi na lumahok sa anumang mga laban. Ang ganitong duwag na pag-uugali ay itinuturing na katumbas ng pagkakanulo, kung saan si Konata ay binigyan ng titulong traidor. Samantala, sa Sky Wizard Academy, mayroong isang koponan na may pinakamasamang grade. Kung ang mga miyembro ng pangkat ay hindi tumaas ang kanilang mga grade, ang 3 babaeng mag-aaral sa pangkat ay mapapatalsik. Sa makatuwid, iniisip ng pinuno ng paaralan na hilingin si Konata bilang tagapagturo ng pangkat na ito, upang hindi masayang ang karanasan sa pakikipaglaban ni Konata. Sa kanyang unang araw sa akademya, aksidenteng nabangga ni Konata ang isang magandang babaeng pulang buhok, si Masora. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nahawakan niya ang katawan ni Masora na ikinahihiya at pamumula ni Masora. Ang tinapay ni Masora ay nahulog din kay Konata, na ang pantalon ay nabahiran ng jam. Kaya kailangan niyang umalis ng mabilis at maghugas ng pantalon. Sa sandaling iyon, nakita siya ng isa pang magandang babae, si Rico. Dahil naglalabas si Konata ng kanyang pantalon, naka-underpants lang siya. Si Rico ay agad na nataranta, at sinabihan si Konata na isang bastos. Walang ibang pagpipilian si Konata kundi ang umalis dala ang kanyang pantalon at magtago sa banyo ng akademya. Ngunit si Konata ay masyadong nagmamadali, at nagkamali sa pagpasok sa banyo ng mga babae. Pag-alis niya, may nakita siyang isa pang magandang babae, si Lekti. Iniisip ni Lekti na si Konata ay isang kakaibang masamang tao, at diretsyong natakot hanggang sa lumuha. Nakaramdam ng sobrang kahihiyan si Konata, at mabilis na umalis sa banyo ng mga babae. Nang tuluyan na niyang mahugasan ang kanyang pantalon at dumating sa kanyang klase, may mas nakakahiyang bagay na nangyari. Ang mga estudyante pala niya ay ang 3 babaeng nakatagpo niya kanina na sina Masora, Rico, at Lekti. Na-misunderstood ng 3 babae na si Konata ay isang bastos, at nabalitaan din nila na si Konata ay isang traidor, kaya nag-aatubili silang maging mga estudyante ni Konata sa una. Gayunpaman, sinabi sa kanila ni Konata na kung handa silang maging kanyang mga estudyante, maaari silang magkaroon ng pagkakataong pumunta mula sa pinakamahinang koponan patungo sa pinakamalakas na koponan at makakuha ng respeto ng lahat. Pagkatapos pakinggan ito, iniisip ng mga babae na napakakul nito, kaya atubili silang tinanggap si Konata bilang kanilang mentor. Naniniwala si Konata na ang 3 babaeng ito ay talagang napakapotensyal, at hindi nila nagamit ang kanilang buong lakas dahil sa ilang mga pagkukulang. Pagkatapos ay lumipad si Konata sa kalangitan kasama ang mga batang babae. Kadalasan, lumilipad sa himpapawid ang Sky Wizards na may flying magic. Ngunit sa ilang kadahilanan, sa halip na gumamit ng mahika, si Konata ay pumupunta sa hangin sa isang lumilipad na skateboard. Pagkatapos ay hiniling niya sa 3 batang babae na atakihin siya ng magkasama, na nagbabalak na subukan ang kanilang lakas sa ganitong paraan. Bagamat magka-team ang mga babae, talagang hindi sila magkasundo. Nang hindi naghihintay sa 2 pang babae, direktang hinabol ni Masora si Konata. Natuklasan ni Konata na mabilis kumilos si Masora at may sapat na mana, ngunit masyadong mahina ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban at siya ay pabigla-bigla, kaya mahirap para sa kanya na makakuha ng kalamangan sa mga laban. Para naman kay Lekti, napakalakas niya sa mga tuntunin ng bilis, mana, at kakayahan, at kakaunti ang kanyang mga kahinaan pagdating sa pakikipaglaban. Ngunit si Lekti ay napakamahiyain at hindi kumpiyansa, kaya hindi siya sapat na mapagpasyang maglunsad ng mga pag-atake, at madaling mahanap ng mga kalaban ang kapintasan sa kanyang mga pag-atake. Sa sandaling ito, nagpaputok ng bala si Rico kay Konata, ngunit halos tamaan ito si Lekti. Nalaman ni Konata na si Rico ay mahusay sa pakikipaglaban at mapagpasyahan, ngunit siya ay labis na mapagmalaki na hindi niya iginagalang ang kanyang mga kasamahan sa koponan, na isang nakamamatay na kapintasan sa pakikipaglaban sa team fight. Pagkatapos ng araw ng pagsasanay, bumalik ang 3 babae sa dressing room. Hindi sila nagbibigay ng anumang pinsala kay Konata habang nagsasanay, kaya kinikilala nila ang lakas ni Konata. Kinukumpirma rin ni Konata na ang mga babaeng ito ay talagang may talento, at tiwala siyang gagawa siya ng pinakamalakas na koponan. Kinabukasan, sinimulan ni Konata ang unang espesyal na pagsasanay batay sa mga katangian ng iba't ibang mga batang babae. Ngunit bago magsimula ang espesyal na pagsasanay, sinabi ni Rico na siya ay isang henyo at hindi nangangailangan ng anumang espesyal na pagsasanay, kaya diretso siyang lumabas ng silid-aralan. Gayunpaman, hindi hinihikayat ni Konata si Rico na manatili,
dahil ang espesyal na pagsasanay na ito ay pangunahing inihanda para kay Lekti. Sa halip na isagawa ang espesyal na pagsasanay na ito sa akademya, iniiwan ni Kanata ang akademya kasama sina Lekti at Misora. Hiniling sa kanya ni Kanata na mamigay ng mga leaflet na nakasuot ng isang maid outfit. Ang pinakamalaking kapintasan ni Lekti ay ang pagkamahiyain at kawalan ng kumpiyansa, kaya hiniling ni Kanata sa kanya na gumawa ng isang bagay na magpapahiya sa kanya, upang malampasan niya ang mga kapintasang ito. Si Lekti, nakasuot ng maid outfit, ay sobrang cute. Nagiging tanyag siya sa mga lalaki, at lahat ay handang tumanggap ng mga leaflet na ipinamigay niya. Matapos masanay si Lekti sa trabaho, hiniling siya ni Kanata na magtrabaho bilang waitress sa isang restaurant. Sa pakikipag-usap sa maraming tao, mas mabilis na nababago ni Lekti ang sarili. Gayunpaman, hindi madaling maalis ni Lekti ang kanyang kapintasan sa pagiging mahiyain, at hindi nagtagal ay huminto siya sa pagtatrabaho dahil sa kanyang pagkamahiyain. Noon lang, tinulungan siya ni Misora. Pagkatapos makinig sa problema ni Lekti, nagpalit din si Misora ng damit na pangkuneho, at sumali sa espesyal na pagsasanay na ito. Sa pagsama ni Misora, hindi gaanong nahihiya si Lekti. Magkatrabaho ang dalawa sa restaurant, at sa pagiging pamilyar ni Lekti sa trabaho, sa wakas ay hindi na siya nahihiya. Pagkatapos ng trabaho, sinabi ni Kanata kay Lekti na ang pakikipaglaban ay katulad ng mga trabahong ito, at normal na makaramdam ng takot sa una, ngunit hanggat siya ay nagsasanay ng husto at unti-unting nakikibagay sa masamang kalagayan, tiyak na gagaling siya sa huli. Sumang-ayon si Lekti sa mga salita ni Kanata, at bigla siyang nakaramdam ng hindi gaanong takot na makipaglaban. Pagkatapos nito, binibigyan sila ni Kanata ng ice cream bilang gantimpala. Matapos malutas ang problema ni Lekti, sinimulan ni Kanata na tulungan si Misora. Walang mali sa personalidad ni Misora, at iniisip ni Kanata na kung babaguhin niya ang paraan ng kanyang pakikipaglaban, siya ay magiging mas mahusay. Kaya iminungkahi ni Kanata na baguhin ni Misora ang kanyang sandata, at ihinto ang paggamit ng Vanguard Magic Cannon Sword. Hindi niya inaasahan na magagalit si Misora sa mungkahing ito at diretsyong lumabas ng classroom. Ang ina pala ni Misora ay dating Sky Wizard, na gumamit ng Vanguard Magic Cannon Sword. Noong panahong iyon, ang ina ni Misora, bilang isa sa pinakamalakas na Sky Wizard, ay minamahal at iginagalang ng maraming tao. Palagi siyang abala, umuwi lang ng ilang araw sa isang pagkakataon bago umalis ng bahay para makipaglaban. Noong panahong iyon, bata pa si Misora at hindi niya nauunawaan kung gaano kahalaga ang trabaho ng kanyang ina, kadalasang hindi nasisiyahan dito. Ngunit pagkatapos ay naunawaan niya ang mga responsibilidad ng kanyang ina at nagsimulang matutong lumaban gamit ang espada. Mahal na mahal ni Misora ang kanyang ina at iniidolo siya. Ngunit isang araw, namatay sa labanan ang ina ni Misora. Kaya minana ni Misora ang sandata ng kanyang ina at nangakong magiging Sky Wizard na kasing lakas ng kanyang ina. Sa makatuwid, para kay Misora ang espada ay napakahalaga, at ito ay hindi isang sandata na maaaring baguhin sa kalooban. Nang malaman ni Kanata ang tungkol dito, huminto siya sa paghiling kay Misora na baguhin ang kanyang sandata. Bukod dito, balak din niyang ituro kay Misora ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ng espada, na tinutulungan siyang maging isang makapangyarihang Sky Wizard tulad ng kanyang ina. Ngayon naman ay ang pinakamadaling lutesin na problema ay ang kay Rico. Ang dahilan kung bakit mapagmataas si Rico, bukod pa sa kanyang napakagandang hitsura, ay mayroon siyang isang napakahusay na nakatatandang kapatid na babae. Lumaki siyang tinitingala ang kanyang mahusay na nakatatandang kapatid na babae bilang isang huwaran. Kaya laging mababa ang tingin ni Rico sa mga taong mas mahina sa kanya, at ayaw niyang sagutin ang mga tanong na napakasimple sa panahon ng pagsusulit. Kaya naman mababa ang grades niya. Pero likas na mabait si Rico, at talagang sabik na sabik siya sa pakikipagkaibigan. Kaya naman, hanggat ipinapakita ni Kanata kay Rico kung paano nagsusumikap ang iba at nagpapatunay na maaari siyang maging mabuting kaibigan sa dalawa pang babae, maaaring seryosohin ni Rico ang mga gawain ng koponan. Sinimulan ni Kanata ang pagsasanay kay Misora at Lekti ng mahigpit. Nagpapasalamat si Misora sa mga turo ni Kanata, kaya nagsisikap din siyang matuto. Nagkataon, ang sandata ni Kanata ay isang Vanguard Magic Cannon Sword din. Itinuro niya kay Misora ang isang napaka-advanced na kasanayan, ang Strike Blaster. Si Misora ay hindi sapat na maliksi, ngunit may maraming mana, kaya ang kasanayang ito ay talagang angkop para sa kanya. Sa ilalim ng pagtuturo ni Kanata, mabilis na natutunan ni Misora ang Strike Blaster. Pagkatapos nito, nagsimulang sanayin ni Kanata si Lekti. Pagkatapos ng nakaraang espesyal na pagsasanay, buong lakas na lumaban si Lekti kahit natakot pa rin siyang lumaban, dahil natutunan niya na ang pinakamahusay na paraan upang mapaglabanan ang takot ay ang harapin ito. Kitang-kita ni Kanata ang pag-unlad ni Misora at Lekti. Samantala, pinagmamasdan ni Rico ang kanilang pagsasanay mula sa malayo. Natuklasan niya na mabilis na bumubuti sina Misora at Lekti, at sa wakas ay nakilala niya ang kanilang lakas. Naniniwala siya na kung siya ay sinanay ni Kanata, siya ay magiging kasing lakas ng kanyang kapatid,
kaya hindi na siya mayabang at nagsimulang tanggapin ng disente ang mga turo ni Kanata. Idinisenyo ni Kanata ang pagsasanay batay sa iba't ibang katangian ng tatlong babae, at sa lalong madaling panahon ang mga batang babae ay naging malakas sa labanan. Ngunit hindi nila inaasahan na ang unang labanan pagkatapos maging mas malakas ay lumalabas na hindi isang pagsasanay, ngunit isang tunay na labanan. Isang araw, isang pulutong ng mga mahiwagang nakabaluti na insekto ang biglang umatake sa lungsod. Bagamat nagsasanay pa lang ang Sky Wizards na mga babae, handa silang matapang na lumaban sa harap ng panganib. Ang opisyal na Sky Wizards ay nakikipaglaban sa pangunahing larangan ng digmaan sa labas ng lungsod, habang dinadala ni Kanata ang mga batang babae upang ipagtanggol ang loob ng lungsod. Ilang mahiwagang nakabaluti na insekto ang lumihis sa lungsod upang gumawa ng mga palihim na pag-atake. Sa pagharap sa mahiwagang armored insect na ito, nag-counterattack si Misore gamit ang kasanayang itinuro sa kanya ni Kanata, ang Strike Blaster. Karamihan sa mga mahiwagang nakabaluti na insekto ay naalis sa isang iglap. Ngunit pagkatapos ay isang piling puwersa ng mahiwagang nakabaluti na mga insekto ang biglang umatake sa lungsod. Ang opisyal na Sky Wizards ay dapat manatili sa pangunahing larangan ng digmaan, at si Kanata ay maaari lamang manguna sa kanyang koponan upang harapin ang piling puwersang ito. Sa pagtutulungan ng tatlong batang babae, ang karamihan sa mga mahiwagang nakabaluti na insekto ay natalo. Ngunit sa mga mahiwagang nakabaluti na insektong ito, mayroong isang malaking boss. Ang mga batang babae ay walang paraan upang talunin ang boss, at sa lalong madaling panahon ay nahulog sa panganib. Sa puntong ito, sa wakas ay huminto si Kanata sa pagtatago ng kanyang lakas, at bigla siyang lumaban gamit ang kapangyarihan ng Black Magic. Ang mga ordinaryong mahiwagang nakabaluti na insekto ay napapatay sa pamamagitan lamang ng paglapit sa kanya. Pagkatapos ay itinuon ni Kanata ang lahat ng kanyang mahiwagang kapangyarihan sa dulo ng espada at binaril ito sa boss, na pinatay ito ng direkta. Pagkatapos matalo ang boss, ang eyeball nito ay bumagsak sa lungsod, at ang eyeball na ito ay kinuha ng isang scientist. Sinabi ni Kanata sa mga batang babae na ilihim ito, at huwag magsabi ng anuman tungkol sa kanyang pagtalo sa boss, dahil napaka-espesyal ang magic na ginagamit niya at maaaring magdulot ng gulo. Pagkatapos ng laban na ito, may drill ang mga babae. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagawa nilang talunin ang isang malaking bilang ng mga mahiwagang nakabaluti na insekto, ngunit nabigo sila sa ehersisyo ng labanan at natalo sa isa pang koponan. Medyo nagbitiw din si Kanata. Sa sumunod na pagsasanay, nalaman ni Kanata kung bakit sila nabigo. Kahit na ang mga batang babae ay napakalakas na, hindi sila sapat na nakikibagay sa isa't isa at kulang sa karanasan sa pakikipaglaban. Madali nilang tinalo ang mga hangal na sundalo ng mga mahiwagang nakabaluti na insekto, ngunit natatalo pa rin ang iba pang mga may karanasang koponan. Dahil ang mga babae ay palaging natatalo sa mga drills, kasama ang kanilang mahinang mga marka, ang akademya ay nagpasya na ang koponan ay dapat na buwagin. Bukod dito, may isa pang mahalagang bagay sa akademya kamakailan. Taon-taon, isang paligsahan ang ginaganap dito, kung saan lumalahok ang lahat ng trainees ng Sky Wizard. Pipiliin nila ang pinakamalakas na koponan sa pamamagitan ng mga laban, at ang nanalong koponan ay ipupromote sa mataas na antas. Gayun din, makakatanggap sila ng kagamitan, pera, at iba pang mga gantimpala. Nang mabalitaan ni Kanata na malapit ng ma-disband ang kanyang koponan, nakipagpustahan siya sa pamunuan ng akademya. Kung ang mga babae ay maaaring manalo sa paligsahan, ang koponan ay hindi maaaring buwagin. Iniisip ng pinuno ng akademya na imposible ito at sumasang-ayon dito. Matapos sabihin ni Kanata sa mga babae ang tungkol dito, lahat sila ay kinakabahan. Gayunpaman, si Kanata ay lubos na nagre-relax at naniniwala na ang kanyang koponan ay may kung ano ang kinakailangan upang manalo. Samantala, maraming Sky Wizard ang pumupunta upang bisitahin ang Institute ng Pananaliksik ng lungsod. Sila ang mga dating kasamahan ni Kanata, at isang babae sa kanila na nagngangalang Yuri ay may crush kay Kanata. Ngunit sa Institute, ang isang siyentipiko ay may pagmamahal kay Yuri. Ito ang scientist na kumuha sa mata ng boss at pinag-aaralan ito. Nang maglaon, nabalitaan ng scientist na gusto ni Yuri ang malalakas na lalaki, kaya gusto niyang maging malakas. Di nagtagal, magsisimula na ang round selection ng laban para sa tournament. Si Kanata ay may swerte at nakabunot ng mas mahinang koponan para sa mga babae bilang kanilang kalaban sa unang laban. Sumasali rin sa selection round si Yuri, ang mentor ng ibang team. Pagkatapos nito, nakipagpustahan si Kanata kay Yuri. Kung matatalo ng koponan ni Kanata ang koponan ni Yuri at mapanalunan ang huling tagumpay, sasali si Yuri sa koponan ni Kanata. Nang maglaon, dinala ni Kanata ang mga batang babae sa bagong pagsasanay. Upang hindi hayaan ang koponan na mabuwag, ang mga batang babae ay nagsasanay ng gusto sa pagkakataong ito. Sa oras na ito, dinadala rin ni Yuri ang kanyang koponan upang magsanay sa himpapawid. Napakalakas ng koponan ni Yuri, at mabilis nilang nakumpleto ang kanilang mga layunin sa pagsasanay. Medyo natakot ang mga babae nang nakita nila ang lakas ng ibang team.
Hinihikayat sila ni Kanata, na nagsasabi na maaari nilang talunin ang mas malalakas na kalaban kung mas mag-iisip sila at gumawa ng mga pagbabago sa oras kapag nakikipaglaban. Pagkatapos ng pagsasanay, minamasahe din ni Kanata ang mga batang babae upang maibsan ang kanilang pisikal na pagod. Gayunpaman, nahayag mula sa mga ekspresyon sa mga mukha ng mga batang babae na ang masahe ay tila mas nakakapagod kaysa sa pagsasanay. Bago maggabi, magkasamang nagmeryenda sina Kanata at Yuri sa parke. Sa oras na ito, isang misteryosong tao ang biglang umatake sa kanila. Ang misteryosong tao ay labis na nagseselos sa relasyon ni Kanata at Yuri. Pinatunayan muna niya ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pagtalo kay Yuri, at pagkatapos ay nagpapatuloy upang labanan si Kanata. Ang lakas ni Kanata ay mas malakas kaysa sa misteryosong lalaki. Kahit na sa kanyang buong lakas, ang misteryosong lalaki ay natalo pa rin ni Kanata ng madali. Matapos matalo, bigla niyang pinawalan ng malay si Yuri at mabilis na tumakas. Nag-aalala si Kanata sa pinsala ni Yuri, kaya hindi niya hinabol ang misteryosong lalaki. Pag-uwi ng misteryosong lalaki, ibinunyag niya ang kanyang tunay na anyo. Siya pala ang scientist na binanggit noon. Para lumakas, binago pa niya ang kanyang katawan gamit ang gene ng boss. Nang magising si Yuri, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakahubad, at agad na nakaramdam ng sobrang hiya. Lumalabas na pinahubad ni Kanata ang mga damit ni Yuri sa mga babae, at binyandage niya ang mga sugat nito para gumaling ito. Ang pag-aalala ni Kanata para kay Yuri ay nagpapaselos sa mga babae. Sa mga araw na magkasama sila, lahat ng tatlong babae ay may crush kay Kanata. Maya-maya, dumating na ang tournament. Ang koponan ni Kanata ay walang laban hanggang sa ikalawang araw ng paligsahan, kaya nagpa siya ang mga batang babae na huwag magsanay sa araw na iyon at magpahinga ng maayos sa gabi upang mapanatili ang magandang pisikal na lakas. Pagbalik nila sa kanilang kwarto, gusto na nilang maligo para makapagpahinga, ngunit nawala ng kuryente sa araw na iyon. Gayunpaman, sa mundong ito bukod sa teknolohiya, mayroon ding mahika. Kaya't ang mga batang babae ay maaaring maghagis ng mahika upang mapagana ang pampainit ng tubig. Dahil sa limitadong kuryenteng ibinibigay ng mahika, hindi sila makapagpalitan ng paliligo. Sa huli, kailangan nilang mag-shower ng magkasama. Lahat ng tatlong babae ay nagpapakita ng kanilang perpektong katawan. Kinabukasan, magsisimula ang unang laro ng koponan. Bagamat hindi masyadong malakas ang lakas ng kalaban, dehado pa rin ang team sa una, dahil hindi sila masyadong magaling makipaglaban sa tao. Sa oras na ito, naaalala ng mga batang babae ang mga turo ni Kanata, at nagsimula silang lumaban. Tumungo sina Rico at Lekti upang gambolain ang kanilang mga kalaban, habang si Musora ay naglalayon sa likuran, naghihintay ng tamang sandali. Sa huli, nakahanap si Musora ng magandang pagkakataon upang talunin ang kanilang mga kalaban gamit ang Strike Blaster, at matagumpay nilang naipanalo ang unang laban. Kasabay nito, muling binago ng siyentipiko ang kanyang katawan gamit ang mga gene ng boss, na nagpapalakas sa kanya, ngunit nahulog din siya sa kabaliwan. Nagpasya siyang patunayan kay Yuri sa paligsahan na siya ang pinakamalakas. Sa kasunod na mga kompetisyon, ang mga batang babae ay nagtutulungan ng mas magaling at mas mahusay at natalo nila ang ilang magkakasunod na malalakas na koponan upang tuluyang maabot ang finals. Sa finals, lalaban sila sa team ni Yuri. Sila ay isang E-rank team habang ang kay Yuri ay A-rank team, at may malaking gap sa lakas sa pagitan ng dalawang team. Sa sandaling magsimula ang kompetisyon, ang koponan ni Yuri ay nakakuha ng malaking kalamangan. Nagagawa ni Lekti at Rico na lumaban sa kanilang mga kalaban, ngunit patuloy lamang na tumakas si Musora. Mukhang matatalo na siya sa sandaling tumigil siya. Iniisip ng lahat na malapit nang matalo ang koponan ni Kanata, ngunit hindi nababahala si Kanata. Dahil alam niyang taktika ng mga babae ang lahat ng ito. Pagkaraan ng ilang saglit na pagtakbo, biglang lumaban si Musora. Binago niya ang posisyon sa pamamagitan ng pagtakas at sa wakas ay pinapwesto sa isang tuwid na linya ang tatlong miyembro ng pangkat ni Yuri. Pagkatapos noon, pinaputok niya ang Strike Blaster sa kanila, natalo agad sila. Kasabay ng pag-anunsyo ng host na ang koponan ni Kanata ay nanalo sa torneo, may umatake sa site ng laban. Mabilis na inilikas ang mga manunood, ngunit pinili ni Kanata at ng iba pa na manatili. Mga Sky Wizard sila at hindi tatakas sa panganib. Ang umaatake ay ang scientist na nahulog sa kabaliwan, at gustong hulihin si Yuri. Binaril ng mga Sky Wizard ang scientist para pigilan siya. Ngunit ang siyentipiko, na ganap na nabago sa gene ng boss, ay direktang nagbabago sa isang halimaw. Napakalakas na niya ngayon at kayang ilabas ang mga hurricane na hindi basta-basta matatakasan. Maraming Sky Wizards ang napigilan ng bagyo, na naiwan lamang sina Yuri, Kanata, at ang tatlong babae sa loob nito. Ang mga batang babae ay mabilis na natalo ng siyentipiko, at sa galit, ginamit muli ni Kanata ang kapangyarihan ng Black Magic. Sa oras na ito, nararamdaman ng scientist na ang magic power ni Kanata ay nagmumula rin sa mahiwagang armored insect.
Lumalabas na nawala ng magic power si Konata pagkatapos ng labanang iyon, ngunit aksidenteng natamo niya ang magic power ng mga mahiwagang nakabaluti na insekto, at ayaw niyang matuklasan ito ng iba, kaya nag-aatubili siyang lumaban. Ang baliw na siyentipiko pagkatapos ay nakulong si Konata. Ngunit sa ilalim ng tulong ng mga batang babae, si Konata ay namamahala upang makatakas. Ngunit kalaunan, si Konata ay nasaksak ng siyentipiko sa pagprotekta kay Yuri. Nang papatayin na ng scientist si Konata, napigilan siya ng iba. Gayunpaman, ang siyentipiko ay may malakas na kakayahan upang makarecover, at sa lalong madaling panahon, ang pinsala ay gumaling. Sa oras na ito, ang siyentipiko ay hindi inaasahang naglabas ng mga pakpak sa galit, at lumipad siya sa kalangitan upang salakayin ng mga batang babae, ngunit hinaranggan siya ni Yuri sa daan. Hinugot ni Yuri ang kanyang sibat, at buong lakas niyang nilabanan ang siyentipiko. Hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataon na gumamit ng sibat noon, kaya hindi niya naipakita ang kanyang buong lakas. Matapos masugatan si Konata, galit na galit si Yuri at sa wakas ay nakahanap siya ng pagkakataong lumaban gamit ang sibat, na may kakayahang pigilan ang paggaling ng mga mahiwagang nakabaluti na insekto. Matapos masaksak, at mawala ng kakayahang makabawi, mabilis na natalo ang siyentipiko. Pagkatapos nito, dahil nanalo sila sa kampyonato, ang koponan ni Konata ay hindi na disband at na-promote din sa rank C. Sumali rin si Yuri sa team gaya ng ipinangako. Sa hinaharap, patuloy na lalakas si Konata kasama nila hanggang sa araw na ang mga mahiwagang nakabaluti na insekto ay ganap na matalo at ang sangkatauhan ay ligtas magpakailanman. Nagdudulot ito ng pagtatapos ng anime na Sky Wizards Academy. Bagamat si Konata ay naging guro sa unang pagkakataon, sa tingin ko siya ay talagang mahusay na guro. Gumawa siya ng iba't ibang mga plano sa pagsasanay para sa mga mag-aaral na may iba't ibang personalidad upang mapunan ang kanilang mga pagkukulang. Sa ilalim ng kanyang pag-aalaga, ang tatlong babae na itinuring na mahihinang estudyante, sa wakas ay naging isang makapangyarihang koponan. Bilang karagdagan, si Konata ay talagang kaakit-akit, kaya ang mga batang babae sa anime ay lahat ay may crush sa kanya. Kung ikaw si Konata, sinong babae ang pipiliin mong mahalin? Magkomento sa ibaba para sabihin sa akin ang iyong mga sagot. Sa huli, kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring mag-like at mag-subscribe. Ipapakita ko sa iyo ang mas mahusay na anime sa hinaharap. Salamat sa panunood, see you sa susunod kong video.